Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Jonas kung bakit si Moth ang karapat dapat umabante sa second round ng Matirang Mayaman at Double D muling babattle. So tara! Nireview nga ni Jonas ang kontrobersyal na labang Moth vs J-Block at dito ay pinaliwanag niya kung bakit nga ba si Moth ang nanalo. Yun, nandito tayo ngayon para ipaliwanag ko yung kung sinong panalo para sa akin dun sa J-Block versus Moth. Kasi gumawa ako ng video reaction, kaka-upload ko lang kagabi nung video reaction. Bali may mga comment kasi ron na hindi ko raw sinabi kung sinong nanalo. Bali kasi gusto ko lang din talagang himayin yung mga bara nila ron kung para sa akin kung gaano ba kalakas yung bawat palitan nila. Hindi ko talaga kung sinong panalo sa akin, pero dahil gusto nyo malaman kung sinong nanalo para sa akin dun sa laban nila J-Block versus Moth, masyadong controversial, tsaka talagang parehas silang malakas. Hindi natin kasi masabi kung gaano ba kalakas si Moth din nung live o kung gaano ba kalakas si J-Block nung live. Pero kasi sa video na panood ko na kumpara sa akin, sa sulat si Moth ang panalo sa sulat. Pero kung performance, pakiramdam ko sobrang galing ni J-Block doon, lalo siguro nung live dahil yung talagang yung stage ginamit niya. Kasi ang flip top kasi performance stage. Kumbaga hindi pwedeng masabi mo lang yung mga sulat mo. Kailangan ipakita mo rin doon na talagang malakas ka dahil kailangan yung dala mong sulat may ipakita mo sa body language mo, magamit mo yung stage ng buo. At pakiramdam ko yun yung nilamang ni J-Block kay Moth nung gabi na yun, dahil talagang ginamit ni J-Block yung buong stage na yun. Inangkin niya na parang ako hari dito sa stage ngayon, parang ganon. At yun siguro yung sinasabi nila na kung bakit para sa kanila panalo si J-Block nung gabi na yun, dahil sa live, dahil sa performance ni J-Block sobrang lakas nun. Pero kung sa sulat na rektang bara para sa kalaban kay Moth yun. At para sa akin kung sinong panalo, si Moth para sa akin. Kasi bilang artist kasi meron kasi tayong dalawang pagpipilian. Pwedeng magpe-perform ka para sa mga tao. Kung gusto mo, kasi pakiramdam ko ganun ginawa ni J-Block parang sinet niya yung game para ipakita sa mga tao na tangina, gugulping ko tong champion nyo, champion ng Manila, gugulping ko to. Parang yung kasi yung sinet niya sa game na yun, parang performance of the night gagawin ko, parang ganun. Pero kasi kay Moth, parang pumunta si Moth sa event na yon para durugin si J-Block lang mismo. Parang yun kasi yun parang yung dala-dalang bara tsaka bomba ni Moth para kay J-Block lang. Direktang punto, walang kung sino-sinong dinamay, para kay J-Block lang. Alam mo yun, parang tinarget ka sa ulo. Tapos ang ginawa kasi ni J-Block, parang ang daming pinatamaan ni J-Block kay Moth. Pero kung battle-wise, sulat, talagang Moth ako ron. Kaya para sa akin, ang nanalo dun sa laban na yun si Moth. Pero shoutout pa rin kay J-Block, yung performance niya ron sobrang lakas nun, alam natin yon. Kahit sa video malakas si J-Block, pero kung sa sulatan, syempre ako kung ako magiging judges doon, tulad nga nung paliwanag ni Target, hindi siya bumase sa crowd, doon siya sa sulat ng Battle MC. Kaya para sa akin kay Moth yun. At para sa tao, syempre panalo si J-Block nung gabi na yun. Kaya yun, para sa akin Moth ako doon. At congrats sa kanilang dalawa. Yun, sa mga nagtatanong kung sinong panalo, Moth ako ron. Kaya sa mga susunod na review ko, yan yung sasabihin ko kung sino yung nanalo. At kung controversial, kung yung sinasabi nila na tabla daw, doon sasabihin ko, ito kasi kagabi nakalimutan kong gawin. Pero kasi nag-enjoy lang ako sa battle, gusto ko lang himayin kung gaano ba kalalakas yung mga linya nila. Pero yun yung opinion ko. Para sa tao, panalo si J-Block, pero para sa mga judges, Moth yun. At kung judges ako, Moth ako dun. Sa kabilang balita naman, sa pag-guest nga ni Saki sa YouTube channel ni Tiny Montana na Rate My Bar, tinanong siya kung totoo bang bata siya ni Laluni. Dahil nga pagsusunugan ay mahirap siyang matalo. May mga controversial pa siyang panalo.
tulad ng laban niya kay M-Site at Flipgram. Dito ay nilinaw niya na malabo siyang maging bata nila Looney dahil may gap daw noon ang uncle niya na si Med ng Moro Beats at si Looney. Luto yung sunugan kasi bata ka nila Looney. Tama? Kasi kesyo pares kayong taga Pasig area, mga ganun-ganon. So, ano bang so ngayon at least nalaman ko na talagang minention ka lang nung tropa mo dun sa post ng sunugan, kaya ka napunta ng sunugan. Hindi to parang handpick ni Loons na tara sumali ka dito sa sunugan. Kung alam nga lang ng mga tao yung backstory, hindi talaga nila masasabi na parang close ko sila Looney, hindi talaga totoo yun. Unang beses ko na nakasama si Looney dun lang sa sunugan sa Kumu eh. May mga event dati parang nakasama lang siya saglit, hindi naman siya namamansin noon eh. Ito lang kami nagkausap nung sunugan sa Kumu na eh. So hindi talaga kami magkakilala. Oo nga, kasi may sa ibang artist sinasabi pa na imposibleng bata ni Looney yan kasi pamangkin niya ni Med. Eh parang that time mismo. Si Med tsaka si Loons, 'di ba? Hindi good. Hindi, may part ng story sila na hindi sila naging good eh, 'di ba? So yun eh. So bullshit talaga na bata ako nila Loons. Eh may conflict nga sila ng uncle ko eh. So 'di ba? Hindi talaga kami magkalapit. Hindi kami hindi kami goods noon. Oo. So yun yung yun yung tumutuldok doon sa istorya ng bata ka nila Looney, yung pamangking ka ni Kuya Med. Doon pa lang tuldok na yun. So, at sa huling balita, Double D magbabalik battle. Matagal na ang huling nagsama ang Double D o Tipsy D o 3D sa ibabaw ng entablado ng battle rap. Sa unang 2-2 ay muntik na nilang matalo ang Looney Abra sa dikit na score na 3-2. Sa pangalawang 2-2 ay nakatungtong sila sa semis kontra Casey Mix at Basilio. Ngayon sa My Day ni Enigma, tila kainuman niya sina Tipsy D at 3D. Ano kayang ibig sabihin nito? Meron kayang paparating na laban ng dalawa? Kung naman ang plano ni Enigma, siguradong solid ito. Teka! Bakit parang ang laki ng iyong chance? Para ka nakalunok ng pakwan. Para ka nakalunok ng sagwan. Para ka nakalunok ng hagdan. Para ka nakalunok ng angkan. Putang ina naman tiyan yan. Ilang pamilya na ba nandyan? Pero, hindi naman namin sinasabi na mataba ka. Ang amin lang kung karamdaman ang katabaan malala ka. Pag pinaakyat, lahat ng payat sa langit tol, sa baba ka. Pero di namin sinasabi na mataba ka. Kailangan pa man sabihin yun halata nga.